Alam mo ba na mas marami pa tayong alam tungkol sa kalawakan kaysa sa ilalim ng dagat? Kakaiba, 'di ba? Pero bakit nga ba itinigil o nilimitahan ang mga ekspedisyon sa kailaliman ng karagatan? Noong una, aktibo ang mga siyentipiko sa pag-aaral ng deep sea, mula sa mga proyekto ng NASA, OceanX, hanggang sa mga misyon ng mga Navy ng iba't ibang bansa. Layunin nilang tuklasin ang misteryong nakatago sa ilalim ng tubig. Ngunit habang lumalalim ang mga ekspedisyon, mas marami silang natuklasan na hindi maipaliwanag. May mga ulat ng kakaibang tunog, gumagalaw na anino, at mga nilalang na hindi pa kilala ng siyensya. May mga report din na ilang misyon ang biglang itinigil, walang opisyal na paliwanag, classified daw ang mga impormasyon. Ayon sa ilang eksperto, delikado raw talaga ang lalim ng dagat, ang pressure, temperatura at dilim, halos imposibleng pasukin ng tao. Pero may iba naman na naniniwala na may mas malalim na dahilan. May mga nagsasabing baka raw may natuklasan na hindi dapat malaman ng publiko, mga sinaunang estruktura, bakas ng lumang sibilisasyon, o baka may nilalang na hindi natin kayang ipaliwanag. Simula noon, unti-unting nabawasan ang mga deep sea expeditions. Mas pinunduhan ang pagpunta sa kalawakan kaysa sa paglusong sa kailaliman ng dagat. Pero ang tanong, bakit nga ba tila ayaw nilang ipakita sa atin kung ano ang nasa ilalim? Hanggang ngayon, 80% ng ating karagatan ay hindi pa rin napag-aaralan, at habang tahimik ang mga gobyerno tungkol dito, mas lalo lang lumalalim ang misteryo ng karagatan. Kung gusto mong malaman ang mga sikreto ng dagat na ayaw nilang ipaalam sa atin, noong 1960s hanggang 1990s, aktibo ang mga bansa sa pag-e-explore sa ilalim ng dagat. Nandyan ang mga submarine missions, deep sea cameras, at mga proyekto para tuklasin ang pinakailalim ng karagatan. Pero pagdating ng 2000s, unti-unti itong humina. May ilang pang misyon pero bihira na.